Usapang Pangkaunlaran. Hosted by Lieutenant Colonel Jerry Samudio at ang Batikang broadcaster ng DZRH at KBP Golden Dove Awardee na si Bing Formento, kasama ang mga pili at respetadong personalidad ng bayan. Colonel Rolando Junco, Lieutenant Colonel Arnel Villarreal, Past President Ding Andal, President-elect Alvin Castillo at Director Mar Amparo ng Rotary Club of Lipa South, President Ped Calao ng Batangas Chamber of Commerce and Industry, President Dean Go of Lions Club of Rosario, Meds Kahanding ng Philippine Action Group for Social Responsibility, President Boots Nares ng Federation of Urban Poor at ang mga kabataan at iba pang mga organisasyong naniniwala sa kalagahan ng kapayapaan at kaunlaran sa Batangas. Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran. Magandang araw po sa ating mga tagapagsubaybay. Welcome po sa ating programang APAP Batangas, Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran. Ang palatuntunan po ito ay napapanood po sa Cable TV Channel 6 dito po sa Lipa City at Channel 73 po sa Batangas from 3 to 4 p.m. Monday, Wednesday at saka Friday. At dito po sa Mataas na Kahoy, Rosario, Padre Garcia ho at saka San Jose naman ay every day from 8 to 9 p.m. At ang pinaka-latest ho na tayo po ay mapapanood sa Tanawan, di ba, Ding? Sa Santo Tomas. At nais po nating pasalamatan po ang may-ari ng cable TV station sa Santo Tomas sa pagpapairan po ng oras sa programang APAP Batangas. So sa pangalan po ng ating mga pinagmamalaki at mga ginagalang ng mga kaibigan po galing sa Rotary Club of Lipa South, Batangas Chamber of Commerce and Industry, galing po sa Lions Club, sa Philippine Chamber of at iba pang mga organization. Ito mga kaibigan, si Lieutenant Colonel Jerry Zamudio at ngayon po ay napakahalaga ng ating pag-uusapan. But bago ko po ipakilala yung ating pong bisita ngayon, nais ko pong i-acknowledge muna po ang presence po ng aking mga kaibigan. Unang-una po ang ating pong hinahangaan at kilala, respetado po sa broadcast industry sa buong Pilipinas, si Mr. Aya Yupanco. Magandang araw sa iyo, Aya. Welcome sa ating bagong programa sa Batangas. Colonel, mabuhay ka. Good morning. Good morning sa inyo lahat, mga kababayan. Si Aya Yupanco ho ay galing po sa DWIC at siya po ay announcer din po sa nasabi ng lugar at yan po ay mga prominente mga tao po yan, panahon pa ho ng EDSA, hindi naman sa binubuking po natin yung kanyang edad. At ang kanyang hong First Lady ay kasama niya rin ho ngayon at siya po ang producer po ni Jotaruk at sa DZRH po siya. Baka pwede mapakinggan ang boses ni Malo Cabral. Good morning po sa inyong lahat. Kaya ayoko nga mag-announce, Colonel, hindi pang radyo yung boses ko. Sa likod lang ako ng kumbaga, likod ng camera lang ako. Good morning po sa inyong lahat. Sikat na sikat ho ang programa ni Joe Tarok dahilan po yan kay Malo Cabral kasi siya po nagpuproduce ng programa po ni Joe Tarok. Mga kaibigan, ngayon pong araw na ito ay nakalimutan ko pala ipakilala yung mga kasamaan ko, si Past President Ding Andal ng Rotary Club of Lipa South at siya rin po ay co-chair ng Infrastructure Committee ng Regional Development Council po sa Region 4. Ding, baka pwede mong batiin yung ating mga mabuhay mga kababayan, maligayang kaarawan kay Hill Doble. It's September 1 and si Past District Governor Mon Kumagon, it's August 31. At saka siyempre sa aking tatay at saka sa aking apo, si Great. Mabuhay mga kababayan. Thank you. At ang palagi natin nasa likuran, si President Alvin Castillo ng Rotary Club of Lipa South. Good morning sa inyo lahat, sa ating mga bisita at sa lahat ng mga nanonood. Binabati ko, bukas nga pala, birthday ng may-ari nito. Si Dean Go, incoming president ng Rotary Club of Lipa South. At teka muna, ako'y may magandang announcement para sa mga taga-Lipa, para sa ating mga may business, sa lahat ng mga sektor ng ating lipunan dito sa Lipa. Lalabas na po ang libro ng Lipa.
Ang title po niyan, Lipa City, Jewel of the City. Yan po. Ilalabas na po yan ang Rotary Club of Lipa South po. Ang isa sa napili na dispose po ng librong yan. Yan po ay coffee table book na sinulat ni Chit. Hindi ko nakuha yung apelyido ni Chit. Okay. Yan po ay ilalabas na soon. Hindi ko lang po maibigay sa inyo ngayon ng date dahil inaayos pa po namin ang launching nito this month. So, excited po kami at pag nalaman nyo po, ay kailangan po ninyong mabili yun dahil yun po ay para sa atin sa Lipa. At si Camille, ang ating pong mga volunteers dito sa programang Up Up. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Ako po si Camille Tumesa, inyong lingkod. Before anything else po, binabati po namin na congratulations ang 740th Combat Group para po sa anniversary nila kahapon. Thank you very much. At graduation din nga pala po ng mga nag-training ngayon ng mga sundalo sa Air Education Training Command tomorrow. Kaya po ang aking mga kaibigan ay nandito po ngayon sa Lipa City. Bueno mga kaibigan, kagaya po na nabanggit natin ay napakahalaga po ng ating pag-uusapan sapagat ito po ay malapit po sa ating mga puso bilang mga debote ho ng Katoliko at ngayon po ay ang ating pong nirespeto na Archbishop po ng Archdiocese of Lipa, si Archdiocese or Archbishop Ramon Arguelleso ang ating pong bisita sa ating programa. Magandang umaga po sa inyo, His Excellency. Magandang umaga sa inyong lahat at sa mga nanonood sa atin sa iba't ibang araw. Ako'y nagagalak na makasama ninyo ngayon dahil lalo sa darating na mga araw na mahalaga para sa ating mga taga-Lipa, taga-Batangas, ngunit hindi lang sa atin, dinadayo tayo kahit ng mga taga-Malaysia, taga-Taiwan, at iba pa. Nakikilala ang Lipa, hindi nga gaanong kilalang Pilipinas ay kilala ang Lipa dahil sa yung sinasabi na tayo'y favorite ng dakilang ina. Kaya yan ang ipapaliwanag natin ngayon ng mangyayari mula 8 o 7 pa nga hanggang 12 ng Setyembre. Thank you very much po, His Excellency. At kasama rin po niya si Eileen Acoda, nasa kanan ko po. Siya po nag-facilitate para mangyari po itong programang ito. So, baka pwede ho, His Excellency, na mabigyan niyo po kami ng details nito pong forthcoming activity dito po sa Lipa City, dito po sa pagbisita po ng ni Miriam, or ito po yung tatawag na 8 Mariam Pilgrimage to Lipa. Ika-8 yan, pero hindi ibig sabihin ay nag-umpisa dyan itong paglapit ng mga tao, pagdadasal ng mga tao dito sa Lipa dahil doon sa sinabing pagpapakita ng mahal na birhen doon sa Carmen ng Lipa noong 1948. Noong 1951 ay nagkaroon ng pinirmahang deklarasyon ang 6 na obispo noon at yan ay mayroong stamp ng nuncio at that time na sinabi there is nothing supernatural. Pero kahit tumigil ang mga kaparian, ang mga obispo, yung nga obispo Versosa, obispo nun ng Lipa ay nag-resign, pinauwi sa Ilocos. Yung unang obispong Batanggenyo, si Bishop Obian, na candidate for beatification, ay dinala sa Lucena at administrador lang siya. Kahit na meron document doon, patuloy ang pagdadasal ng mga karamihan ng mga mananampalataya, tahimik ka lang. At nung dumating nung naging arsobispo dito ang Archbishop Gabiola, yumaon na siya, no, ay sinabi niya, ibalik yung pagmamahal, yung devotion sa Mary Mediatrix of All Grace. Wala namang masama dyan. At nung ako'y dumating naman, yun, nag-umpisa. Nung 2004, kaya ikawalo ngayon no? At 2004 September 12 kasi daw ang unang apparition. No? September 12, 2004, ginawa natin na yung pagsasama-sama, pagdadasal ng ating mga mananampalataya na galing sa iba't ibang lugar, maraming ang galing sa Maynila, ay yan ay ginawa nating National Day of Pilgrimage to Lipa.
naging official na yan. At yan ay nung panahon ng dating pamahalaan ay ginawa din na National Day of Prayer for World Peace. Pero talagang intention yan, katulad ng sinasabi ng Mahal na Birhen everywhere na mayroong so-called apparitions, sabi, pray for world peace. Ang world peace can only be possible if we will submit ourselves to God, and sabi niya, you pray the rosary, at saka ang hiniling pa niya, ipagdasal ang kabanalan ng mga kaparian. So itong September 12, 2011, this is the 8th na gathering on this day. Pero bukod dyan, mayroong, una sa lahat, mayroong Asian Oceanian Mariological Conference. Second na yan. Ang una ay noong 2009. Na dito din nag-umpisa ng September 12. Pagkatapos yung dun talaga ang the rest of yung conference hanggang September 17, dun ginanap sa St. Paul Retreat Center sa Alfonso, Cavite. Ngayon, na hiniling nila, by the way, yung AOMC ay naluto yan noong 2008 nung kami inimbita sa Lourdes on the 158th year ng apparition sa kay Bernadette sa Lourdes, no? Nagkasama-sama mga Asians at saka Oceanian sumali sa amin at sabi kailangan magkaroon ng Mariological Conference ito. Yun ay conference centered on the Blessed Virgin Mary, no? Sa Asia Oceania. Kaya nung 2009 nag-decide sila kailangan we have a follow-up. Kaya yung follow-up ito na umpisan sa 8 dito sa Capuchin Retreat Center at matatapos sa 12. Sasama sila. Mga 100 official delegates ay 1/2 dyan ay galing sa ibang bansa, mostly in Asia, Thailand, Japan, Korea, Indonesia, Vietnam, ayun, pagkatapos Oceania, Fiji Islands, Solomon, yung Australia, at saka Papua New Guinea. Ang mga speakers bukod sa aming mga Pilipino ang Pilipino ay ako, si Archbishop Villegas, si Monsignor Benko, si Father De La Rosa, yung president ng UST. Ang iba ay yung Vietnamese bishop, Japanese bishop, bago mga basta ibang nationality, including isa palang taga-India. No? Itong ating September 12 affair, since 8 years ago, ay mayroon niyang Holy Triduum na yung mayroong sa tuwing hapon na Rosary and Mass at saka conference na in view of September 12 na gathering around Mary. Ngayon, itong Holy Triduum na ito sa hapon, dyan sasali din pupunta ang mga delegates. During the day, may mga conferences bago they will join the crowd in yun, mula sa 9, 10, 11. Kaya nga, itong 9, 10, 11 naman, yung 11 especially, mayroon tayong mass ng 7 o'clock. Yung iba'y 5:15 kasi. Yung 7 o'clock ang sa 11 at ang magmimisa dyan yung delegate yung representative from the Vatican. Na ito'y magiging mass in Latin sapagkat hindi marunong mag-English. Itatranslate na lang ang kanyang homily. No? Pagkatapos dun sa 11, pagkatapos ng mass, ay magkakaroon ng all-night vigil as always. We have been doing this during the last 7 years. No? Kaya yung mga mangyayari, may mga detalye yan. At isa pa nga pala sa magaganap during this day, sa September 7, mayroong until 1 week yata yan, ano? 7 to 15 ay magkakaroon tayo ng Marian exhibit dyan sa Bishop of Biar Center. At sinasabi ko, yung Marian exhibit na yan, from 8 a.m. to 6 p.m., hindi lang yan manunood tayo, magdadasal tayo dyan sa different images of our Blessed Mother, and especially may continuous rosary dyan. At pagkatapos, itong year na ito ay 68th year ng pagiging pare ni Pope Benedict XV. Kaya ini-encourage all over the mga churches na mag-dedicate ng 60 hours of Eucharistic adoration. Kaya gaganapin natin yan dito sa affair na ito. At magiging from September 8, 7 p.m. hanggang September 11, 7 p.m. 72 hours yon. Yun ay laging united dito. Yung 60 hours in commemoration ng kanyang sacerdotal jubilee, yung 12 hours
ay yung representative ng ating September 12 affair. Kaya isinama natin yan, laging kasama natin si Pope Benedict XVI sa kanyang special moment. Sapagkat yung hinihiling ng simbahan in prayer for yung priesthood ng Pope ay panalangin din natin sa lahat ng mga pare sa holiness of priesthood, sapagkat ang priesthood ay kailangan sa mundo in order to spread the message of peace and love of the Lord. Kaya yan, ang magkakaroon tayo sa 12, halimbawa, as usual, dawn procession ng 4 a.m., Cathedral to the new parish ng Mediatrix, pagkatapos may adoration dyan until 1 o'clock, mayroong mga Marian concert, yung offering ng mga choirs all over the Archdiocese sa Blessed Mother. Pagkatapos sa 1 o'clock, magpro-procession ng Blessed Sacrament ng Blessed Mother mula sa Mediatrix, Antipolo del Norte, patungong Carmel, where the 3:30 Mass, na yun ang pinaka-summit ng celebration will be offered. Thank you very much po, His Excellency. So ang sunod po magtatanong ay si Past President Dingandal. Okay, siguro bago ako magtanong, akin munang bibigyan ng announcement ang ating mga kababayan sa paghahanda para sa ating susunod na episode. Kung mayroon po kayong anumang concern o katanungan about Batilec, ay pwede ninyong i-text or itawag sa mga number na ito, 0917-405-8847, 0917-504-1467, 0917-504-0673. Salamat po. Past President Ding, nakalimutan ko palang i-acknowledge si Kaped Calao ng Batangas Chamber of Commerce and Industry. Thank you very much for joining us, President Ped. Okay. Sa mahal naming obispo, ito pong gaganaping ito ay magdodraw ng napakaraming tao dito sa atin sa Lipa araw-araw. Subalit, siyempre po, yung ordinaryong pangyayari ay kita natin na may mga traffic nang nangyayari, lalo dito sa may tambo, dito sa mga tapat ng mga mall. Ito po ba, kaugnay nito ay may mga paghahanda tayong nagawa, kaugnay ang ating mga lokal na opisyales? Ito po si Mrs. Eileen ay nasa City Hall, no. Siya ho ang link namin sa office ng City Mayor. At ilang beses na ako nag-meeting together with yung mga in charge ng traffic, tsaka ibang sa health, ano. I think Mrs. Eileen Acorda can answer that. Good morning po sa inyong lahat. Base po sa tanong ni Sir, we've been having series of meeting po for the traffic management. So ang ating, kasi lahat po ng preparasyon na ito for the 8th National Pilgrimage, may matiba-diba tayong komite. So one of which is the the security, marshal, and parking. So nag-head po ng ating activity na ito ay ang STAG group. So they have made a plan for the traffic management and for the security regarding po sa ating 8th National Pilgrimage to Lipa. So prepared na po ang ating mga traffic management, ang ating security and marshal group for the coming 8th National Pilgrimage to Lipa po. So sa naiisip ko kasi na ito'y napakagandang pagkakataon na ma-showcase natin ang Lipa, na diyan pa lamang sa pagpasok sa atin sa Lipa ay kailangan maipakita na natin ang ating kaayusan, ang ating mga tirahan na maaari kailangan gamitin ng mga maraming darating, yung mga hotels natin, yung mga accommodation, ay siguro ay dapat ay mayroong coordination sa pangungunang ating local government. Bali po, ang dami na po tumatawag as far as Mindanao and as far as the farther end of Luzon, tumawag na po sa amin para sa accommodation nila. In fact, ay talagang hindi lang namin sila ma-accommodate sa Capuchin, gawa po ay ito ay gagamitin for the Asian Oceanological Conference. But then po yung mga hotels and ating mga maliliit na inns po dito ay we are asking them to give a discount for our pilgrims. So marami po ho talagang expected na dadating, and hopefully that
Yearly naman po ay they are being well accommodated by our hotels and mga maliliit na establishment natin dito po. Okay, thank you, Eileen. Ang alam ko, di ba, pang ilang taon na nga ito? 8 years na, no? Yes. 8 years na. So, alam ko nagkakaroon ng improvements ang ating ang mga nangyayari dito dahil last year alam ko yung mga kukunti pang ating hotel dito sa mga bahay-bahay na lang natin ini-house yung ating mga bisita at actually ngayon alam ko marami na ngayong naitayong mga hotel dito ano bang di ba yung nag-improve na rin, di ba? So ang tanong ko lang yung bang mga bisita natin anong mga profesyon actually mga talaga bang taong simbahan lahat yan or ano ba yung mostly po talaga devotees. Most of them, especially po yung manggagaling sa Mindanao, at they are really followers of the Mary Mediatrix of All Grace. So talagang yearly they see to it. Even as far as Malaysia, there are 65 pilgrims will be coming from Malaysia. And what I know, even Thailand, meron hindi dadating. Mga nagsasabi na po sa amin. So, hindi lamang ho sa Pilipinas ito ay international na. So, the past years, kami ho ni Archbishop working with the National Pilgrimage to Lipa ay talaga very overwhelmed because the pilgrims are really coming to Lipa just to be with for the National Pilgrimage and celebrate it with us. So, in fact, kasi po, ang ano ho din namin kasi tulong na rin ho namin sa mga hindi nakakarating sa Lipa dahil meron ho tayong laging live streaming. So everything that is happening to Lipa ay nakikita po through our website, yung www.marymediatrix of All Grace. So lahat po ito ay kino-covered po with the help of the PLDT. Nakikita po sa buong mundo ang nangyari po sa lungsod ng Lipa. So napaka malaking factor po yung pagtulong namin at ang pagpapalabas ho sa live streaming kasi nakakarating na po sa buong mundo ang ating activities dito sa ating Okay, actually I'm looking at your activity list and I didn't see the venue. Walang nakalagay dito ang venue. So Capuchin po yan po, yung Asia Oceania. Okay, so ito nilang bigay sa akin. O sige, ako wala na muna akong tanong mamaya na. Magandang gabi po at sa mga nanonood. Sa ngalan po ng Batangas Chamber of Commerce, ito po yung most welcome sa dahilan na hindi lang nakakapagbigay ng mga turista, nakakapag-activate ito ng negosyo dito sa Lipa. At napag-usapan din namin doon sa nung ako'y nakipag-meeting sa provincial, sa Kapitolyo, na talagang yung ating governor ay most welcome yung mga ganyang activities at isa sa mga focus nga niya itong tourism. Ngayon, bukod po doon, bilang isang Katoliko naman, ay most welcome din ito dahil magpo-propagate ito ng ating pananampalataya, lalo tigit yung ating debosyon sa Mahal na Birhen. Kaya napakalaking role po ito ng Lipa at ang akin din pong sana naman ay itong magamit natin ng media. Tanong ko lang po kung covered to ng Southern Luzon, ng ABS-CBN, sapagkat the more na maipopropagate natin to through media ay the more na lalong dadami ang devotees at ang turista na darating dito sa Lipa. Kaya kami po dito sa Batangas Chamber of Commerce ay most welcome po itong activity ito at nagpapasalamat din po kami at sa Lipa ginanap. Ito hong gagawin natin September 12, isa lang araw yan, miski kung isasali natin yung mga ibang activities before that na more concentrated naman sa yung conference na limited delegates. Itong September 12 ay ito'y maaaring mangyari sa buong taon in the future. As a matter of fact, yun ang mga pilgrims, including those from abroad, pumupunta dyan kahit hindi September 12. Kaya Lipa talaga is becoming well-known. And alam ko yung program ni Governor at miski ho sa national, sinasabi ko,
ito ang maganda talaga na pagtulong-tulungan natin na ang mga dadami ang ating mga visitors from outside, gawin natin na religious tourists, no? Religious tourism ay pilgrimages na nagdadasal sila at mas maganda po yung uri ng tourism. Alam niyo, pag tourism at pupuntahan niyo yung sugalan, pupuntahan niyo yung mga aliwan, wala na kayong pera pag alis, pagod pa kayo. Itong religious tourism, punta kayo sa simbahan, punta kayo sa mga taong yung mga natututunan nyo, yung ibang uri ng kultura. Kaya gusto kong ma-develop yung ating mga Batanggenyo, mga kusto, mga kanta, yung mga sayaw. Dapat yan ang asikasuhin natin dito sa Batangas. Yung mga native na typical sa atin. Pag natutunan po ng iba, aalis sila, they are enriched eh. They're not impoverished. Hindi sila pagod eh. They are yung parang humanly and spiritually higher than when they come. Kaya po yun ang ating, ang galing ho nito. Bukod sa, syempre, yung our spiritual nourishment. At nakikita natin na talagang the Philippines is the center of Christianity in Asia. Sa atin naman gagaling yung Christianity sa ibang dako. Yun ang point ng aming Asia Oceania Mariological Conference. Mary is the bearer of the good news to Asia. Tayo ang kanyang kasama. Bakit? Sapagkat ang good news ay Jesus Christ. Ay siyang nanay. Ngayon po, bukod dyan, talagang makakatulong pati sa industry natin. But that is not our primary purpose. Pero yun talagang collateral advantage. Hindi damage, advantage. Pero kailangan sabi ko nga, ang Lipa na nakikilala, malaman na, usually, sabi sa Lipa, this is the prayer capital of the Philippines. Bago, this is a Marian site, sabi. Ayun sana. Kaya yung problema tong sa hotel, actually yun sa foreigners na pumaparito just for September 12, yun ay nasa Maynila. Magbiyabiyahe yan paparito at malapit na yun. Pero may pupuntahan ding iba na usually mga pilgrimage places. Pero ang main ay Lipa. Kaya hindi sila dito nakatira. Pero in the future, talagang marami ang, hindi lang they will pass a few days, baka they will stay here. They would like to stay here dahil malapit sa, katulad nangyari sa Medjugorje, meron tumitigil dun ng mga taga-ibang lugar na they are happy to be with the Blessed Mother. Katulad sa Lourdes, merong, kung tumigil yan, 1 month. Ganyan. So we need talaga yung mga hotels. Pero sana yung hotels natin ay hindi places ng kasalanan, kundi places ng, yung itinuturong una sa lahat, yun, Carmel. Yun ang simba. At marami dito sa Batangas, meron tayong Taal, meron tayong, padadamihin pa, yun sa Taisan, gagawin ko yan yung Nuestra Señora de la Merced. Magkakaroon ho na ng special blessings from Rome. Nilalakad ko yan. Hindi lang, kaya magiging ang Lipa, tirahan, pwede mag-pilgrimage sa Carmel, pilgrimage sa Taal, mag-pilgrimage sa Darasa, yung Darasa, yung Nuestra Señora de la Soledad, pilgrimage dun sa Monte Maria. Kaya yan kailangan ng hotels na talagang meant for wholesome tourism and pilgrimages. At saka sana mawala yung mga sugal. Ayan kasi at saka yung patayan. Kaya dito sa affair sa September 12 ay kaugnay natin dito ang kapulisan. Lalo ang sa level ng province. Involve ho sila dito. Kaya dapat pagtulong-tulungan. Sabi ko nga, let us make Batangas a destination of wholesome tourism. And that means also religious and cultural especially. So kay Hepe Rodriguez, nakasalang na naman po pala tayo dito. Talagang siguro po naalaala ko lamang parang buhat ng dumating ang panahon ng Catholicism dito sa atin ay sumapit din ang talagang ipagmamalaki ng Lipa, yung kape. Naalaala ko yung kasabihan na rosaryo at saka kape. So, ang mga bagay na ito ay natural na talagang ipinagmamalaki sa Lipa. Dito sa lokal, ang Lipa ay sentro ng 10 bayan, halos yung diretsong nakakonect dito sa Lipa. At ito pala ay sa pamamagitan ng Marian culture, ay ito pala ay talagang nakakonekta sa buong mundo. Ito pala ay bago pong kaalaman para sa amin sa Lipa. Alam nyo, yung mga foreigners na dumarating dito, katulad yan sa Asia, sa Mariological Conference, isa sa dadalhin lang pa uwi, yung Kapeng Barako. Kapeng Barako,
Kasi yan ho ang maalala mo na, ito Batangas, ito Lipa. Ano? Kaya mga products natin, yung pinapadala namin, nakikilala tuloy. Ano? Pagkatapos yun hong, ang isa pa na gusto kong malaman natin dito sa Lipa, ano? By the way, sa simbahan po, ang Lipa, hindi lang ang syudad. Ang Lipa ho ay una itong archdiocese na buong Batangas yan. Hindi ho alam ang pangalan Batangan sa Roma. Ang alam ay Archdiocese of Lipa. At ang tawag ay Metropolitan Archdiocese of Lipa, sakop po ng Metropolitan Archdiocese ang buong Quezon, 3 jurisdiction ho yan Lucena, Gumaca at saka Infanta. Pagkatapos yung 2 Mindoro at saka Marinduque. Yan po ang Metropolitan Archdiocese of Lipa. Ang Archbishop parang Chief Bishop, ano. Yan ho, nakikilala. By the way, plug in kayo ng coffee table book ng Lipa, no. Magkakaroon din po ng coffee table book ang Lipa Archdiocese dahil nitong nagdaan nating centennial, ano. Ang diocese kasi founded 1910, April 10. Nagkaroon tayo ng centennial. At tila ilo-launch either November or December ho. Pero maganda ho yan. Maraming matututunan. At sa aming pag-aaral, ay napakaganda talaga ng kasaysayan ng ating lugar. Hindi lang ang Lipa, kundi ang buong Kabatangan na napakaganda. At dyan po maraming matututunan. Kaya ipina-plug in ko na rin. Hindi ko naman kinukompetensya sa inyo na. Ipina-plug in ko rin. Pero ang ating contribution at yan nakikilala ho sa buong mundo ang Lipa dahil sa yung parang special place ng Blessed Mother. At ang tandaan niyan, tingnan niyo, ang daming mga lindol kung saan-saan lugar, mga bagyo, mga napinsala, pero ligtas po ang awa ng Diyos. Ligtas po tayo dito, as of now, ha? Kaya sabi ko, huwag tayong gagawa ng kalukuhan para tayo hindi datna ng tragedy. Natutuwa lang ako doon sa binabanggit ni Archbishop, yung foresight niya na ang lalawigan ng Batangas maging sentro ng puntahan ng mga turista, no? Alam mo, Archbishop, dito sa bansa natin, isa sa mga pinupuntahan ng mga turista rito yung casino. Pangalawa, yung mga lugar ng maraming mga nagsusupply ng panandaliang aliw. Paano nyo, hanggang kailan ninyo mamimaintain yung ganong adhikain na Archbishop, lalo na rito sa Batangas? Alam nyo, kailangan hong makita ng ating mga namumuno, halimbawa ang Vietnam. Ang Vietnam, bawal yung casino. Ang Vietnam ho, ang mga turista doon ay twice as much as the ones in the Philippines, no? Pero wala silang casino, wala silang yung GRO. Bawal yan. Pwede kayong individual makipag-usap sa nakakalat dyan, maaaring hindi kayo galawin ng police, private yan Pero wala ho silang organized, institutionalized na pang-attract sa foreigners. Alam nyo, medyo kamag-anak ko pang ambassador yung naging issue sa kanya. Sinabi niya dun sa lugar you come to the Philippines because we have so many beautiful girls. Alam nang ibig sabihin na-criticize tuloy yung aking kamag-anak rin. Nakikikamag-anak. Ngayon, sabi, twice as much visitors every year sa Vietnam kaya sa atin. Pero sabi ko, anong pinupuntahan nito? Do you have beautiful sceneries? Ang sagot sa akin, not even half as beautiful as those in the Philippines. Lalo na, naisip ko, yung mga nasugbo na yan, yung ating mga kabundukan kagaganda yung laeya na kung beach ang hahanapin na, talo sila. Magaganda yung sa atin. Ay bakit talo tayo? Hindi ho pang attract ang casino. Hindi pang attract ang mga prostitution. Panggulo nga yan Ang na-attract dyan, mga pedophiles, na-attract dyan, mga hayok Pero hindi mga intelligent na naghahanap ng better humanity. Kaya kina-attract natin criminals, hindi tourists. Kaya marami daw ditong mga patawarin ako kung makakarating sa kanila. Kaya maraming Koreano dito at nababasa ninyo yung mga Koreano napapatay dyan o nagpapatay, nagpapakamatay. Ay doon pala sa Korea, after 20 years, kung kayo may kaso, ay pwede na, wala na yan. After 20 years. Kaya 20 years dito sila nananatili, marami silang pera. Pero mga kwan yan, mga criminals yan.
Kaya may mga pulis din ng Korean na ang balita ko may kaugnayan sa ating kapulisan at minamanman nila yung mga Koreano niyan. Are we attracting tourists or are we attracting perverts? Kaya kailangan itong ating pagsikapan natin ito. Nandyan na God-given beauty, pagkatas yung heart ng ating mga tao. Tayo baga matutuwa kapag ang mga turista nagpunta sa Amerika, balik sa Germany, uy, punta kayo sa Pilipinas, marami doon puta. Pangit! Hindi masaya, ay maganda doon ang mga bundok, maganda doon ang mga yan ang gusto nating ma-memory na tungkol sa Philippines. And they know that. As a matter of fact, sabi nga ng ibang bansa, sa Pilipinas ang makikita niyo ang mga taong mga mababait dahil makadiyos. Yan ang matututunan. And that is what attracts. No? Kaya yun ang ating sanang pagtulungan. And we will be all out with the government kung yan ang purpose na enhance the natural beauty of our country and the God-given beauty of our people. Thank you very much po. So ito talaga is very timely itong ganitong klase mga activities because this will strengthen the faith of our devotees sa Katoliko. And especially na just recently His Excellency ay talagang kahit pa paano ay nakalug ng kaunti yung ating simbahan dahil po dun sa issue na tumama po sa ating simbahan. So, ano po ang ginagawa pala ngayon Arsobispo po ng simbahan ngayon para yung recently na mga issue na tumama po sa atin ay ating pong maipaliwanag ng maayos sa ating mga miyembro, sa ating pong mga deboto, Arsobispo? Ang tinutukoy nyo yung mga nababalitang sexual abuse, ganun. Yung ba? Bishop. Ay, kita niyo biglang nawala. Bakit? Halimbawa, yung pag-usapan natin yung Pajero Bishop. First of all, walang Pajero. Ay, hindi dininay naging issue din yan. Bakit hindi dininay bakit hindi in-explain na wala pa naman Pajero? Ang pangalawa ang binigyan actually binigay pera. Isa lang ang binigyan ng kotse. At si Bishop Hausian ng Abra. Bakit, Ross? Malaman niyo. I will tell you the whole story of Bishop Hausian. Bishop Hausian ay anak siya ng janitor ng SBDs. Na yung tatay ni Bishop Hausian ay taga Bicol pero hindi niya kilalang kanya mga kamag-anak sa Bicol. Why? Lagalag siya Nagkaasawa siya sa taga Norte, Ilocana ang kanyang asawa. Yun, ang lumabas nga, naging anak ay si Bishop Hausian, nagkaroon naman kapalarang makapagtrabaho sa SBD. Itong batang Hausian, gustong-gusto niya magpare, hindi niya masabi sapagkat siya anak lang ng janitor Ay minsan inabiro siya ng rektor, si Father Braganza, namatay na, tiyo ni General Braganza, kaibigan ko taga Pangasinan. Tutoy, gusto magpare? Ay, upo. Ay, talagang gusto niya. Naging pare. Nag-aral. Magaling. Naging pare. Naging superior nila. Provincial, before naging provincial, ilang taong misyonero sa China, sa Taiwan. Pag ibinalik dito, provincial. Nung matapos ang provincial, naging Paris Priest sa St. Jude. Alam niyo, St. Jude, katabi ng Malacanang. Diyan nasimba yung mga taga Malacanang. Naging obispo. Naging obispo itong Bishop Hausian. Ngayon, nakita ng mga taga Malacanang. Nandun si Presidente. Nandun ako nung gawing obispo siya sa Christ the King. Nandun si Presidente. Nakita ng mga tauhan ni Presidente, Bishop, ito naman sa sakya mo, bakit hindi makarating ng Abra? Ay, binili siya. Hindi naman niya alam na galing sa PCSO. Hindi niya alam na galing doon Nagbagandang loob dahil Paris Priest, kaibigan siya Alam niyo nung malaman nitong issue, nakasali siya doon. Sabi niya, susuli ko na lang. Napakabait nung para lumanay susuli ko na lang. Alam niyo, sabi nung mga incheck, Father, soli mo na lang yung kotse na yan. Na kami nag-iipon, bibili kami. Yung isang incheck, Father, ito ang susi, kunin mo yung Pajero mo. Isang mahirap na obispo, nasa isang napakahirap na lugar, ang Abra. Ayun. Hindi naman niya hiningi. Yung iba, Archbishop Quevedo. Quevedo ay sa Cotabato. At that time ng issue ng Pajero, nagkaroon ng baha sa Cotabato. Nagpunta si Noynoy. Nag-away nga yung mayor. Sinabi, pumunta si Noynoy, wala namang binigay na tulong. Nanood lang.
Kaya di ba nasa dyaryo, nagkahiyaan pa yan, no? Samantala, naghahatid ng mga relief goods ay yung galing sa PCSO. Nang humiling ay yung Caritas, yung social action group ng Cotabato, na in-endorse lang ni Archbishop Quevedo. Sinoli din yun, ano? Kaya nga si Lacson at saka si Tito Soto, sabi, Bishop, huwag niyo lang ho isoli. Baka ma-paralyze ang inyong work for the poor. Ay, hindi bali lang. Yun ang pinagkasundoan namin. Anyway, ang pinagbigyan nila, yung obispo ng Tabuk, yung obispo ng Nueva Segovia, puro social action yan. Ang obispo, ang problema lamang, naging problema lamang, ay si Bishop Pueblos. Dahil, si Bishop Pueblos po, ay kaibigan talaga ni GMA. At si Bishop Pueblos, ay kinuha ni GMA na member ng dalawang yung task force, yung isa yata 4 Ps, ay talaga, yung Agusan, di ba, yung Agusan ay maraming, yung malalayo, marami ding lumad. Ay ngayon, sinabi niya, kailangan ko yung sasakyan para marating yung mga lumad. Ay nasabi niya, sinulat pa niya, yun ang mali niya, sinulat niya kay GMA, kaibigan niya Sabi niya, baka naman pa-birthdayan niyo ako. Ano? Kasi kailangan ko sasakyan doon. Yun lang. Pero all the others, crucial yun. Pero kaibigan niya Ano? Pero ang kwanho dyan, nakita na hindi na, ang pinagbigyan ng mga sasakyan ay man talagang out far-flung areas. Kailangan para sa mahihirap. Hindi naman alam na, at saka sa PCSO, nagbibigay sila ng pera, silang bahalang bumili ng sasakyang kailangan. Hindi wala hong Pajero. Pero bakit po yan ang pinag-usapan? Dahil sa RH bill. Ngayon, isa pa bakit po ngayon may usapan tungkol dun sa isang pare na may ginawa siyang crime nung yung yatang babae ay bata pa? Ngayon hindi na bata, no? Ni-rape daw. No? Taga saan yung pare? Butuan. Ang obispo sa Butuan ay si Bishop Pueblos. Kaya yung mahigpit ang galit kay Bishop Pueblos, Butuan. Bishop Pueblos, ayun na yung nangyari na, hindi ko sinasabi, yung pare dapat managot, kung totoo. Pero bakit binuksan ay isang kaso na ito'y malaki na yung babae 17 po. 17. Hindi, nung na-span siya, 17 pa siya. Siya ay 18 na ngayon. 18 lang. Anyway, ito, hindi kaya connected yun doon. Dahil nga gustong i-bring down ay ito si Bishop Pueblos. At saka, I think, talagang yung nilabas yung Pajero Bishop dahil doon sa resistance ng Bishop sa RH. Kaya si Bishop Pueblos binabanatan ng Gabriela. Ng Gabriela at saka yung mga bakla. Di ba nandun sa, ako'y nandun sa Senado dahil ako'y nandun din nung umpisa. Nasa GMA nakalagay Archbishop Arguelles, pero at pumunta sa akin ng GMA na mga reporters, Bishop, kayo nga ba'y tumanggap ng Pajero? Kanino, kako? Sabi, binigyan daw kayo ng Pajero. Hindi, wala akong Pajero. Hindi ko alam ang issue pa nun Hindi naman ako nagbabasa ng dyaryo gaano pero yung sinabi nila, ano ang kotse ninyo? Ang kotse ko, yung Grandia, Toyota. Hindi pa yan akin, ay sa Archdiocese, paggamit lang. Pag hindi ako Archbishop dito, hindi ko yung magagamit. Ang kotse ko kako ay yung ginagamit ng kapatid ko ngayon na may Saint Teres, yung lumang L3 na may retrato. No? Yun ang kotse ko. Nung ako dumating dito, yun ang kotse ko. Okay. Ginagamit ng kapatid ko. So, ito po ay napagandang pagkakataon po, His Excellency, na may paliwanag natin sa ating mga kabayan. Kasi kahit paano ay alam ko na marami po sa ating mga kasamaan ang naapektuhan at ito ay nalinawan ngayon. Kahit yung mga kasamaan kasi natin ay hindi po nagsasalita, at the back of their minds ay meron po silang kaunti talagang pag-agam-agam. But with your explanation po ay alam ko na ito po ay makakarating po o mararamdaman ng ating mga miyembro. So balik po tayo doon sa ating pong Mariam Pilgrimage to Lipa. Very laudable po itong partnership po ng city government at saka ng simbahan dahil ito po ay magdadala din ho ng napakagandang oportunidad sa Lipa City. At tama yung ginagawa ng city government ngayon na nakikialam at ino-organize, kinakausap yung mga hotel operators at kung maaari nga is after siguro nitong kanilang
pagdalo dito sa pilgrimage na activities na ito is pwede rin sila, mabigyan natin sila ng option na maipakita din natin yung kagandahan ng Lipa. Like for example, yung magagandang resort dito because dapat i-take advantage natin ito na ma-showcase natin yung lugar natin. So, aside dito sa focus na program of activities natin dito sa Mariam Pilgrimage to Lipa, meron pa kayo nakakitang ibang mga aktibidades na pwede nating idagdag, Eileen? Bali po, as part of the activities po, lalo na yung sa Asian Mariological Conference natin, ang ating mga delegado po ay iikot po sa province of Batangas and Lipa. So, hindi lamang ho ay a-attend sila ng conference or a-attend ng ating 8th National Pilgrimage to Lipa, but they will also see the beauty of Batangas and of course Lipa. So iikot po sila sa ating mga historical places at saka yung mga ating products that we have here in Lipa and Batangas. So part ho yun ng kanilang magiging activities. May tour ho sila. Alin? They will be going to Taal, Batangas. They will be going to yung sa ating mga products ho in Lipa. And hopefully kasi gawa ng, because of the time constraint, because some of our delegates will be arriving September 5, so yung mga prior to that, they'll be able to tour around Batangas. And some after the activity, magtutour din sila. Sa ngayon po, ang isa sa mga pupuntahan po nila ay Taal. Some of them will be going to Tagaytay. So may mga schedule na ho. Kasi ang nangyari po ho, basta yung mga prior will be arriving before September 8, ay may mga host family sila. Ang ating Couples for Christ, they will be hosting the delegates to go around Batangas. So hopefully marating nila ho yung Taal, Batangas, Batangas City, and some will be going to Tagaytay and Lipa. So they're not all touring the area? As far as I know, doon sa Couples for Christ po, the host families will be bringing them around the province of Batangas. So as of now, what I know, especially they have to go to Taal kasi napaka-significant din po ng Taal, Batangas. Yun hong maagang dadating o yung huling aalis ay magkakaroon ng pagkakataon na individually arranged with the host families na nag-volunteer na. Pero halimbawa yung umaga ng September 8, libre po sila. Meron pong organized na trip dun nga sa Taal. Pagkatapos sa San Nicolas, yung lumang Taal, di ba ako napansin niyo po, di ba binungkal na yung in-excavate yung lumang simbahan, ay dinadayo na yun ngayon. At saka ang isa ho, unfortunately yan ho, ang isa pang gagawin, dun ho sila idadaan sa Tagaytay. Ay di ang Tagaytay Cavite na, pero tinitingnan lang ang kagandahan ng Batangas. Sabi ko nga sa mga bisita ko, you know, look at that, do you admire this beauty? Yes, you know that is my province. But you know, Batangas has the beauty, but Cavite has the money. Thank you. Doon na kain eh. Gusto ko na mataklob. Kaya nga po, gusto ko namang matakloban yung view. Pagka nakukuha ko pag naiingit ako sa Tagaytay. Ako ayaw ko naman tayo. Kasi yung Caviteño naman ay kailangan rin tayo. At saka Pilipinas naman yan. Ang mahalaga ay nasa atin yung kagandahan. Kahit na kanilang kayamanan. Kasi yung kayamanan mawawala, kagandahan lalong gaganda eh. Thank you very much po. Pakilala ko lang po yung bagong dating po natin na member po sa APAP Batangas. Siya po ang Vice President po ng Chamber of Commerce and Industry at ng Rotary Club of Lipa South, si Vice President Maramparo. Magandang umaga po sa ating panawin, si Archbishop Argelius. At magandang umaga po sa mga manonood mamayang gabi. Binabati ko po nga pala ang aking anak na nakapasa sa pagka-nursing, si Vincent Amparo at si April Amparo. Maraming salamat naman at sila nakapasa. Pwede na ba ako magtanong? May katanungan lang ako sa ating Archbishop na itong ginagawa pong simbahan dito sa Antipolo, yung pong Mediatrix, ay parang ililipat po dun sa bagong ginagawa. Ito po bang lumang Mediatrix ay sisimbahan pa ng mga tao, ng publiko? O doon na pipisanin sa kabila? Alam niyo ho, ang
ang Carmel ay monasteryo. Hindi ho yan parish church. No? Ang parish ho ng Carmel ngayon, ang nakakasakop dyan, ay ang katedral. Sa makatid po, ang parish po ng katedral, mula dito sa poblasyon, di iba na ho yung Marawi na, hanggang dun sa boundary ng Padre Garcia. Kaya po, totoo po na yung nagmumukhang parokya ang Carmel. Hindi ho dapat yun. Mungha ko dun. Ang mga mungho tahimik na wala nagdadasal yan. Hindi ho yan na katulad ng parokya, very busy. Kaya walang binyag dyan, walang kasal dyan. Kaya kung minsan nga lamang nakikiusap yung mga nagse-celebrate ng mga 25 years, 50 years, mga kaibigan lang yan. Ano? Pero hindi ho dapat. Dapat po lahat silent prayer. Na. Hindi po kapalit yung mediatrix ng Carmel as monastery. Parokya po yun. Mula yung sa Antipolo del Norte hanggang dun sa boundary ng Padre Garcia, yan na po ang parokya ng Mediatrix of Oryx. Bagong parokya po yan. Kapantay ng katedral. Isa pang katedral, katedral na. Pero at ang Carmel po, belonging to that parish, hindi na sa katedral. Ngayon po, kung meron pong mababago, ay di yung mga maiingay na activity ay doon na lang sa parish na yung mga gathering na malalaki. Pero hindi yung pinagbabawal magdasal ang mga tao dyan. Magsisimba din sila. Dapat nga po, misa lamang po dyan sa monasteryo ay ang misa ng madre. Hindi po yan parish church eh. Ano? Ang maraming misa, yung mga parish, dahil kailangan ng mga tao eh. Pero hindi po parish church, kahit kailan hindi yung naging parish church. So yan na. Yung pong September 12, anniversary po ba yun ng Mediatrix? Yun pong September 12, sa talaga sa kalendaryo po ng simbahan ay Feast of the Holy Name of Mary. Pero yan po ang first apparition ko dyan sa Carmel. Yan po, hindi mawawala yan. Kasi hindi naman masasabi, alam nyo, hindi naman dyan nag-appear doon na sa, hindi naman masasabi. Dyan pa rin yun. At kailangan magpunta dyan ang mga tao, magdadasal. Hindi po ililipat doon sa kabila? Hindi. Pwede bang ilipat dito po ba sa parte ng Lipa, Batangas, baybayin po ng lawa ng Taal, wala po bang may pwedeng pagtayuan dyan ng simbahan na pwede pa parang magkakabiyahe yata po ng mga boat diyan sa Tagaytay to Lipa, mataas na kahoy. Yun po yata isang project. Hindi ko po alam. Wala pa pong plan. May mga simbahan yan, mga chapels. Yung simbahan nga yung lumang Lipa, nakalubog yata. Ay maganda nga madiscovery na kung saan yung lumubog eh. Pero bang delikado yata, may mga hayop daw yata, doon poisonous yun. Katulad ng yung sinasabi ko ngayon, sa Nicolas, nahukay na. Ginawa palang libingan yun. Ang daming mga butong nakuha doon eh. Pero hinukay na, lumabas na yung lumang simbahan. Dinadayo ho yan ng mga tao, lalong historian na. Kung sana makita yun. Alam niyo baga na sa Tanawan, ang Tanawan isa sa mga lumang bayan. Pero hindi ang pinakaluma sa Tanawan. Sala. Ang Sala ho ay bayan. Nung una. Yan siguro may simbahan na luma. Parang yun ang nandun sa Kwan. Yung bahagi nandun sa yung resort dyan na gustong magkasal. Hindi ko pinapayagan. Yung hindi. Mababait yung may-ari nun eh. Meron din simbahan talaga sila. Nagkakasal dyan, mga born again. Nagpagawa sila ng magandang simbahan. Pero may old church dyan. Mukhang doon ang Sala eh. Hindi ho Darasa yon. Ang Darasa, wala naman sa tabindaan. Tama kayo. Talisay pala, hindi pala Talisay na pala. Anyway, may lumang simbahan din doon. Wala pong nakaplano na special church sa lugar na maaaring dumugin ng mga tao. Hindi ho naman pinaplano yan eh. Yung mga simbahan, miski ang Taal, hindi naman alam ng mga gumawa niya na yan magiging historical eh. Pati ang Carmel, hindi naman alam na dudumugin ng mga tao. It just happens. Para talagang naiplano ng Diyos, hindi plano ng tao. Ang maaaring masabi lang natin, naging dinudumugin ng mga tao. Yun sa Batangas, yun sa Kalumpang. Maganda simbahan. Yun ang Jubilee Cross. Pero yung Jubilee Cross mismo, ay hindi ho yan natin inimbento. Yan ay nagkataon nila na naging sikat, naging dinaday ng mga tao. Isang magandang simbahan pa yun sa Bawang.
Yan ang bawang gagawin ko din hong shrine ng mahal na Birhen. At the foot of the cross is Stabat Mater. Pero ang dinudumog dyan yung Holy Cross. Katulad sa, isa yan dating alitagtag bawang ng Holy Cross. Hindi naman ho yan, yung gumawa nun, hindi naman niya inisip na pagkakagulo ng mga tao yan eh. It just happened. Yan, San Jose, isa pa yan. Nangyari na gayon. Hindi plinano. Kaya kung sabi niya, may plano ka kayo maglagay dyan sa tabing dagat, wala kami pinaplano. Pero kapag gusto ng Diyos, mangyayari yun. Excellency, nung kami po yung mga estudyante, nag-aral po kami sa Merinol, dito sa Olra, nung kami elementary. At nung panahon yun, sina Archbishop Lalia, yung mga natatandaan ko po na kami po, tuwing kami sisimba, pinagbibili lagi ng aming mga maestra na ang misa ay napaka-sacred. Bawal magsalita, bawal ang maingay. Na nung panahon yun ay nakikita ko pa na nakabelo ang mga kababaihan. Napaka-sacred po ng misa. Ang aking pong katanungan ay ganito. O nga po't ang simbahan ay sumusunod sa makabagong, sumusunod sa modern trends. At ang isang naging katwiran po, kaya nakakaroon ng misa sa mga malls, ay para magkaroon ng, yung mga hindi nakakasimba at naging kaugalian ng mga families na pag-araw ng linggo, ay pumupunta sila sa mga malls at doon na nagmimisa. Ang aking lang pong pag-aalala, ako po nag-obserbat, ako'y sumimba minsan sa mall, ay napakagulo po. At parang nawawala ang solemnity ng misa na aking kinagisnan. At kung tayo po ay maglalagay ng, nasa banggit po ninyo kanina na naglalagay nga tayo ng mga simbahan, ay ang akin po lamang ay masasabi ay sana po ay doon na lamang sa simbahan sumimba ang ating mga deboto para mabigyan natin ng halaga ang misa na ating pong kinagisnan. You are right and you are wrong. Kung halimbawa sabi natin kailangan sa simbahan lamang magmimisa ang ay hindi nakapag-umpisa ang simbahan. Alam niyo ba kung saan nagmimisa ng unang mga tao? Lalo't inuusig ng mga Romano. Doon sa kuweba, sa libingan. Ang misa ho, hindi place yan. Ang misa kung saan nagkakasama-sama ang mga nananampalataya. Kaya po doon sa katakumba, nagmimisa sila. Dahil that is the safest place at that time na pwede sila magsama-sama. Bakit po? Maski po yung mga pagano, hindi nila ginagalaw yung abode of the dead. Ginagalang nila Nung kailan ganyan yan Ngayon wala nang galang Binubuksan na yung mga libingan ng mga patay na. Pero in a sacred place. Kaya ang tawag natin sa sementeryo, Campo Santo, holy ground. Kaya lang ho nagkaroon ng simbahan. Ang simbahan po ay ang tao. Ang sambayanan. Simbahan, ecclesia, those who are gathered together. At kaya ho church, because they belong to the Lord, they belong to the Kyrie. Yung Kyrie po, naging Kuriako na naging church. So the people who belong to the Lord. Ang simbahan po ay lugar kung saan nagkakasama-sama yung simbahang buhay. At yan po ay lalo kapag malaya na tayo. Pero tama po, sa kalagayan po natin, dapat po ay sa simbahan nagmimisa. Pero kung sa simbahan lang po tayo magmisa, marami po sa mga tao hindi sisimba. Ako po ay naging chaplain ng UP. Puno lagi po yun, pag nagmimisa ako. Pero hindi, alam ko na marami ang mga hindi nagsisimba. At sino hindi nagsisimba? Yung mga walang damit na maganda. Ay nahandami ko sa paligid. Kaya ang ginawa ko, ako ang aking kotse na pick up. Kompleto ng sound system at saka ng altar. Niayos ka. Pag dadating ako sa isang lugar, 30 minutes ako kaya ako'y maagang dumating, 1 hour, nandyan na ako, Doon, nandyan ako sa kanto. Papatugtog ako. Pag Pasko, Christmas songs. Pagka hindi Pasko, yung mga charismatic songs. Alam niyo nang dadating mga bata. Sunod na dadating yung mga matatanda, nag-uugod-ugod. Yan, magmimisa na ako sa oras na sinabi ko. Yun yung mga nagsusugal, tigil sila Wala silang pag-itaas, nakakala, nagsusugal sila Nagiinuman pa iba, tigil, nakatayo, nakatindig. Yun ang mga alin na siguro hindi sila kasal sa simbahan, pero hindi napasok ng simbahan, nandun sa bukas ang bintana, nakikinig sa akin, at saka nasimba. Hindi ba nagkukumun dahil hindi sa karapat-dapat. Alam nila yan
Pero at least nakasimba sila. Ako po, wala po akong qualms of conscience na magmisa ho sa malls. Marami dyan hindi na alam kung saan ang kanilang simbahan eh. Katulad sa Greenbelt. Yun pong Greenbelt, hindi po yun sa Katoliko eh. Hindi ho yan pag-aari ng simbahan eh. May nakaisip lang isang mabuting laywoman, ay sabi, ang dami napunta ng linggo sa malls, hindi napunta ng simbahan. Di naglagay siya ng simbahan dyan, pinilagan ni Cardinal Sin, diploma, namatay na yun eh. Buhay pa yun si Atty. Diploma. Pero yung asawa niya, may pangalawang asawang Haponesa, no? Pero mabait pa rin sila, no? Pinagagamit niya. Pero ang dami nagsisimba dyan. Ay, yung iba yung narinig lamang na nagmimisa dyan. Nalapit na. Siguro hindi nagsimba yung iba eh. Ay, may kumpisal dyan. Kaya nalalam na. Tingnan nyo, pag uwi niyan, alam nila kung saan ang simbahan nila. Mag-i-start. Kaya hindi masama yon. Pero, totoo sinabi nyo, na ako'y bata, tahimik talaga sa simbahan. At kapag kami kumakain ng hapunan, lahat dapat nandun eh. Mahigpit yung tatay ko, Spanish ang kanyang training eh. Pag naglulukuhan kami mga bata, sabi, tahan kayo. Ang mesa ay parang misa. Ang mesa parang misa. Ibig sabihin tahimik sa mesa. Mali ang papa ko. Na ako'y nag-aral, mali siya. Ang misa ang parang mesa. Ang misa, yan ay, kaya Last Supper eh, ay ang panahon na ang buong pamilya ay nagkakasama-sama. Ang pamilya ng Diyos. Na, bakit sa hapunan? Ay almusal, dali-dali yan, napasok yung iba nagtatrabaho, tanghalian, yung iba hindi pa nauwi. Pero pag alas 6 ng gabi, kaming mga bata naglalaro, dapat alas 6 nasa bahay. Ako'y nahuli, palo. No. Pero pag alas 6 ng gabi, orasyon, pagkatapos dasal ng rosaryo bago hapunan. Sama-sama, doon nagkakasama. Kaya pinili ng Diyos eh, Last Supper eh. Pag nagkakasama-sama pamilya, di masaya. Pero hindi naman exaggerated. Bakit? Ang misa, nandyan ang Panginoon. Siya ang mahalaga. Tama kayo. Huwag natin gawing palengke ang simbahan. Nasa simbahan kayo, ang pinag-usapan ninyo ay tungkol sa masamang ugali inyong kapitbahay. Nandun ang Diyos. Nakakalimutan niya, nandyan ang Diyos. Ang Diyos ang pinupunta natin. Kahit tayo masaya, nandyan ang Diyos. Kaya ang masaya, ipahiwatig natin sa masayang pagdadasal, masayang pag-awit, ang nagkakaisang sambayanan, pero hindi yung mga kabastusan, hindi yung kadaldalan, hindi yung parang wala yung kapwa mo nagdadasal. Yon. Kaya po sabi ko, right and wrong, tama kayo, solemne sa simbahan, pero sa Diyos nakasentro. Pero hindi ho yung masasabi natin tahimik katulad ng una. Nung tahimik dahil natin ang misa at mukmuk ng mukmuk doon ng pare, yung mga tao ay nagdurosaryo, tsaka puro matatanda. Hindi mo maintindihan ang ginagawa. Pero hindi na naintindihan ng lahat. Pero dapat nagkakasama-sama dahil ang Diyos ay nandiyan at siya'y sinasamba natin. Tayong lahat ay magkakapatid. Pero hindi niyo masasabing dyan lang ang misa. Pag dyan lang ang misa, mauubos yan. Puro matatanda ng matitira hanggang sila'y mamatay. Ang mga kabataan, hindi niyo maganda sa Pilipinas. Alam niyo, yan ang mentality ng Europeans eh. Mentality lalo ng mga laban sa simbahan. Ang misa, ang dasal, dun lang sa loob ng simbahan. Sa Amerika, ganyan eh. Ay dumating ang mga Pilipino, nagprosesyon ng 1999 doon sa Manhattan. Kasi meron ng mga Pilipino sabi, parang may mangyayaring masama dito. Nangyari nga 2 years after, sa Sunday, 10th anniversary, yung 9/11. Pero nagprosesyon doon ang mga Pilipino ng Rosary. Alam niyo, sumama ang mga Latino. Ano sabi ng mga puti? Kasi bawal yun eh. No public manifestation of your faith. Kasi equality daw eh. Ang equality, ibig sabihin, walang faith, no? Alam niyo, sabi ng mga puti, the best thing that happened to America is when Filipinos came. Kasi may public manifestation ng faith. Hindi naman maggalaw ng mga pulis. Kami nagganon eh sa New Zealand, sa Auckland, no? Ang pulis, ini-escort kami. Sapagkat baka yung ibang mga gago, bastusin kami dahil bawal yun eh. Pero sabi, babatuhin kayo. Dahil sabi, kung ay may relihiyon, doon lang sa loob ng simbahan. Ay hindi pwede. Dito lang sa Pilipinas. Kaya tuwang-tuwa ang mga foreigners sa atin. Lalo mga puti. Bakit? Sabi ko sa kanila, sa Central Bank, 3 beses ang misa. Araw-araw except weekends. Walang tao eh. Alam niyo ba sa Central Bank, may misa yun sa umaga, bago mag-umpisa ang trabaho, sa tanghali at saka sa hapon, bago umuwi. Maraming nasimba dyan. Sabi ko sa malls, may mga misa.
Sa mga kanto, may mga mesa. Hindi unthinkable. Tsaka yan, yung mga pinapalagay sa akin, maglagay tayo ng mga estatwa. Kahapon, pumasok ako dun sa gate namin. Nagbalagay ako dun ng estatwa eh. Alam niyo, may isang, ang tingin ko eh, young man eh, mga 20s. Lumapit lumalapit yan doon sa ating pintuan. Yung pala, hahawak dun sa santot na ganon. Nadaanan lang, nagdadasal na. Kaya sa atin lang, merong mga ganyan na everywhere, merong mga signs lang ating faith. Inaalis yan sa ibang lugar. Miski sa Italy. Ang schools dati, may cross, pinapaalis. Ang nagpapaalis, mga Muslim. It is offensive to their faith. Kaya maswerte pa rin. Kaya ang tingin nila, they were very religious. Inamin niya ng Time Magazine tsaka ng CNN. Pinaka-religious place ang Philippines. Yan ang ating pwedeng may pagmamalaki. Oo, lalo ang lipa. Oo. Sa San Jose, si Joseph, tuwing hapon, yung pinapasya rin po, naglalakad na dinadagan sa bahay at sa simbahan. Archbishop, iba po ako ng topic. Ipapollow ko lang sa inyo kung kumusta na yung ipinaglalaban nating pagtutol doon sa RH bill. Mukhang medyo natahimik yata ng konti. Pwede yung strategy yun. Kasi pag nag-iingay sila, lalo silang tatalo. Yan ang hindi nyo nakikita sa dyaryo. No? Di ba yun merong harapan dun sa ABS-CBN yata? Nagkaroon pa lang sa ABC na yung debate. Talo talaga sila. Iisa lang argument nila eh. At saka isa sa mga sinasabi ng simbahan at saka ng mga pro-life, itong paano ka lang ito, ay ito yan, nasa Star ngayon kay season nga ba gayon? Sa Star ngayon yung commentary. Itong paano ka lang ito ay imposed from outside. Hindi nila sinasabi yan. Kailan, noong nasa page 4 yata ng Star, the other day, nakalagay doon na sabi ni Guarin na si Guarin pro RH sabi niya na UN will no longer pay the $2 billion support for Philippines sa birth control. Hindi na magbibigay. Ay di namin na may pera pa, $2 billion pa. $2 billion para lamang bawasan natin ang ating population. At paanong pagbawas? Ay di yung mga buntis, sabi nila maternal health. Ang ibig sabihin ng maternal health, huwag kayong magbubuntis. Pero pwede kayong mag-condom. Pwede kayong kahit na hindi kayo mag-asawa. At saka tuturuan ninyong mga bata na sexual right yan. Ang UN policy, sexual right at the age of 8. Ngayon, meron pala talagang money dyan involved. At matagal na namin sinasabi yan. Isang proof. Ewan ko kung alam niyo as journalist, doon sa Congress, meron diyang, bawal dyan ang ibang offices. Office lang yan ng mga congressmen. Ni yung mga government and yung mga NGOs, hindi pwede maglagay ng office dyan. Pero may isang office dyan that had been there for maybe 20 years, napatanggal lately. Anong tawag dyan? PLCPD. Philippine Legislative Commission on Population and Development. PLCPD. Na lahat ng congressman at saka senators, the moment you were voted on, member ka. Hindi naman tinatanong. At kapag member ka, meron kang payola. At silang gumagawa ng mga laws. Yan yung isa yung sa RH. Yan ang pinapasok nila. Yan ay funded from abroad. Kaya yan ang trabaho nila eh. At yung POPCO, maraming tinatanggap yung pera from abroad. Just to limit the Filipinos. Lessen the number of Filipinos. Napakarami daw tayo dahil mahirap dahil madami. Sila ikaw konti, mayaman, tinanin niya. Pero tinanin sila kung alin ang mas magandang yung society. Anyway, ano ang nangyari ngayon? First, inamin nila. Finally, napandit sila. Pero ang argument ni Guarin, the more reason for us to pass the RH bill. Bakit? Ano pong RH bill? Hindi na ho kayang bayaran ng UN starting next year. Sino na ngayon babayad? To kill our people. To kill those who are not yet born. Sinong babayad? So, nangangahulugan, Archbishop, na lulundo na yung mga nagsusulong na yan. Medyo... Lulundo dapat dahil wala nang support eh. Pero baka meron ding susupport sa kanila. Isip nila, congressman sila all the time. Sapagkat ipinupos nila, ma-approve ito so that the Philippine government will allocate the equivalent of $2 billion for contraception
from your money, from your tax money. Dati ang nagbabayad ay USAID, European Union. Ngayon, tax people's money na. Kaya yung ngayon, nagbibigay sila ng libreng kondom. Tomorrow, may bayad na yan. Mayroong libre pa din, may bayad. Ang magbabayad ng taxpayers' money. Kaya na, dati ang nagbabayad ay ang Amerika. Yan ang ibig sabihin yan. So, kung hindi yan nakikita natin, at yan ay corruption eh. Sapagkat tumatanggap na, pardon mo, pati ang media tumatanggap eh. Kaya hindi ko eh. Maraming organization ang talagang, kaya na po pro RH bill doon sa ano. Pag yung mga pro-life, hindi makaland sa kwan eh. Sa dyaryo eh. Wala dyan eh. O ilalagay sa loob. Katulad nga noong sinabi ni Gwen, ilalagay sa loob. Dapat headline yun eh. UN will no longer pay 2 billion for contraception in the Philippines. Dapat yung headline yun eh. Ay, mawawala ang boto. Mawawala ano na. Inilagay sa page 4. No. At saka yung harapan, yung hindi lumabas sa dyaryo eh. Walang... Okay, ilalagay dun sa loob. Pero pag halimbawa, sexual abuse ng pare, na frontline yan. Pag hindi naman totoo, katulad ng Pajero, ilalagay sa likod. Ano? Kami lang naglabas ng sa CBCP yung report na hindi na magbibigay ng suporta yung United Nations para dyan. Kaya meron diyang na lay people na nag-start ng Philippine Catholic Herald. Meron Philippine Catholic Herald eh. Nag-umpisa pa lang eh. Ay sabi na eh, kasi wala hong voice ang ang tama eh. Ang nalalabas eh puro mga... May mga organization kasi na nangihikayat na ang gusto nila sumuporta sa RH bill dahil sa RH bill daw may kita eh. Doon sa antay wala raw kita eh. Alam ninyo, yan ang pagkakaiba. Saan kukunin ang kita? Dito sa taxpayers money. Ang RH bill. Meron kita talaga. Pati yung mga magbibigay sa mga barangay. Actually, nangyayari na yan eh. Gusto lamang na maging law para magkaroon ng pera. Sa pagkakayo, nangyayari na sa barangay, pera yan ng Europe, pera ng USAID na. Ngayon po, yung merong isang law eh, na panlaban sa RH bill, yung the right of the unborn, kay Goles, na nasusuportahan ni Enrile sa Senate na ay pag napas yun, wala na yung RH bill. Pero ito nga ang pinagmamalaki. Yung RH will mean several billions of pesos to support yung contraception. Itong bill na tutulungan din na, nandyan na din yung sa preservation of the motherhood, pag-aalagaan. Nandyan naman yan, duty naman yan eh. Hindi kailangan RH bill para tulungan na ang ina ay maging healthy eh. Na, ayan ay walang kukuning pera sa taxpayers money. Talagang walang pera dyan. Kaya walang makapagbibigay sa press, walang makapagbibigay sa mga congressman. Ngayon may pera talaga. Maraming pera. Kaya nga sabi ng mga artista ngayon marami, hindi lang nagsasalita, ay kontra na sa RH. Kasi aggressive na binabayaran sila eh. Para mag-promote. Ay nakuha na sila. Para bang nasakta na sila. Dahil sa ano ba kami bayaran para sabihin ng hindi naman kami niniwala. Ano? Bagamat ang mga artista should be in favor of that kasi marami silang problema eh. That will be justified by a law like that. Archbishop, thank you very much po. Okay, inabot na po tayo ng panahon sa ating palatuntunan. Napakaganda po ng ating pinag-uusapan. At siguro, past President Ding, mag-schedule tayo ng another forum kay His Excellency para makadagdag sa ating pag-educate, lalo dun sa mga deboto ng ating church, ng ating simbahan. Bueno mga kaibigan, tayo po ay nagpapaalam na. Hindi ko akalain na ganito pala kalaki yung activity, itong forthcoming activity na ito. After hearing ho yung explanation po ni Archbishop Arguello, so sa ako lang po na-realize na ito palang activity ito ay napakalaki ho nito. So, ingan ko lang po ng parting words ang ating pong minamahal na Arsobispo po ng Archdiocese of Lipa. Ako po ay ang gusto ko lang sabihin at hihikayatin ko po ang ating mga kapwa Lipeños at kapwa Batanggeños na let us treasure what God has given us. Napakalaki po itong opportunity na makilala sa buong mundo ang kagandahang loob ng mga Pilipino, ng mga Batanggenyo, ng mga Lipeño
dahil ay merong nangyayari dito na going even beyond our physical life, no? Talagang spiritual ito, pero makabubuti sa lahat. At saka yun yung maraming nangyayari sa mundo ngayon na mga kapahamakan, ay sabi nga ang Diyos lamang ang talagang ating magiging tanggulan. At yan, nandyan ang ating mahal na ina na nag-aanyaya sa atin sa pananalangin. Kaya I welcome you, everybody, na sana'y magkasama-sama tayo sa mga affair na ito, lalo-lalo sa September 12. Let us spend time with the Lord, no? We will never regret it. At saka magkakaroon ka ng inner peace. At ito yung mag-uumpisa pa sa September 8, birthday ng our Blessed Mother. No? Huwag natin pong isipin na ito'y tao lamang si Maria, pero masyadong pinapahalaga natin para siyang Diyosa. Ay, ang Diyos ang nagpahalaga sa kanya. Imagine, sabi nga niya dun sa Guadalupe, pakisabi sa mga Indians, ano? Siya mukhang Indian din, no? Kamukha siya ng Diyosa ng mga Indian, kaya sumunod sa kanya, eh. Nagpapabinyag, ano? Sabi niya, please tell them I am not a God, but I am better than all your gods and goddesses because I am the mother of God. Yung karangalang maging ina ng anak ng Diyos ay napakataas. Yan ang karangalan niya na hindi niya pinagmalaki, gusto niyang ibahagi sa atin, kaya mother din natin siya. Kaya tayo magkakaroon ng bagong parish dyan sa Antipolo del Norte. Ang namumuno na ay si Father Dong Rosales. Imbitado kayo sa canonical erection. Ito hindi mababawasan yung kahalagahan ng Monastery of Mediators of All Grace ng Carmel. Bagkus, ang nais natin ay lugar yan ng tunay na pananalangin. Everybody can go there anytime during the day, magdadasal. Yung mga administrative dun sa kabila, sa parish. Hindi yan trabaho ng monastery. Kaya sa September 8 at 10 o'clock, kapistahan ng kapanganakan ng dakilang ina, ay tayo magkakaroon ng canonical erection of the Parish of Mary, Mediatrix of All Grace. Lahat kayo imbitado. At lalo higit, ating 3 days na ito, 3 Duum, sama-sama tayo magdasal at ipagdiwang natin para sa mundo, para sa kapayapaan, para sa kabanalan ng lahat, lalo-lalo ng kaparian, ang September 12, pakikipagtagpo natin sa ating dakilang ina. Thank you very much po, Archbishop Arguelles. Mga kaibigan, gusto ko pong pasalamatan ang aking mga kasama dito, si Vice President Maramparo, si President Ped Calao ng Batangas Chamber of Commerce and Industry, si President Albin Castillo ng Rotary Club of Lipa South, si Past President Dingandal ng Rotary Club of Lipa South, at si Eileen Acorda sa pag-facilitate na makausap namin ngayon ang ating kagalang-galang na Arsobispo ng Archdiocese of Lipa. At ang aking mga kaibigan galing po sa DWIZ, si Aya Yupanco, at yan po ay ginagalang na broadcaster po sa buong Pilipinas at ang producer po ng pinakamalaking programa ho sa buong Pilipinas na napapakinggan sa buong Pilipinas, ang si Malu Cabral ng DZRH, at ang ating mga kabataan dito na si Camille Tumesa at si Lubert, at ang ating cameraman na si Dan Hugo. Sa inyong lahat, maraming salamat po, hanggang sa susunod.